myself on your never failing love. I will walk and not grow faint through the valley. You will make a way. You are always holding on.
Praise the Lord. Muli po palakpakan natin ang Panginoon sa araw na ito. Kamo malakas na palakpak para kay Jesus sa araw na ito. Praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening sa bawat isa. Naniniwala po ako na tayo po ay may magandang araw ngayon. Bukod sa napakaganda ng umaga natin dahil tayo ay may buhay, dahil tayo may pagkakataon na magbigay ng papuri at pasasalamat sa ating Panginoon. Bukod doon ay may mga mabubuti, may mga pogi at magaganda tayong katabi. Pwede po ba at least 2 o 3 tao batiin natin na nakaka-bless na good morning? Amen. Yung greetings mo pa lang na yan, blessed na siya para nag-lunch na at nag-dinner na. Praise God. Praise the Lord. Amen. Naniniwala po ako na sa bawat isa na nandirito, whether this is your first time or every day or every Sunday na nandirito ka at o napapakinggan mo araw-araw ang ating mensahe, ay naniniwala po ako na may magandang plano sa atin ng ating Panginoon. Hindi po nagkataon na nandirito ka, ito ay tinoon ng ating Panginoon. Tayo po ay nasa panibagong series natin, brand new series for this month. What would Jesus do? What would Jesus do if He's in your situation? At kung si Jesus ang nasa sitwasyon natin, ano ang gagawin natin? Napaka-importante po niya ng pattern. Pinag-usapan natin yung nakaraan. Bago tayo gumagawa ng desisyon, importante may pattern tayo. At itong myelin na nasa utak natin, ang una niyang tinutulak na gagawin natin aksyon kung ano yung pattern na madalas natin, yung habit ng isip natin. Kasi nagpe-preserve ng energy itong utak natin, itong brain natin, at ang una niyang itutulak yung pattern. Kaya kapag hindi na bago yung pattern na yan, same yan. 1 taon, 2 taon, 10 taon, 20 years, and even for a lifetime, same pattern yung itutulak niya, yun ang i-action natin. Kaya importante yung renewing of the mind, importante yung pattern, na kung saan every time na nagdidesisyon ka, ano yung pattern na yon. Ganun din naman, ang pinakamagandang pattern na susundan natin, walang iba, kundi ang ating Panginoong Kristo. Because we believe that Jesus is the greatest man who ever lived on earth. Dahil nga siya po ay nagtagumpay na 2,000 years ago. At ang gagawin natin ay susundan na lang natin ito. Kaya nga ang ultimate goal ng mga mananampalataya is to become Christ-like. Pattern. Kaya nga po ito yung pag-uusapan natin. What would Jesus do? Alam niyo po ba, 100 years before it became fashionable to wear WWJD. Mga batang 90s dito. Inabot niyo yung mga WWJD. What would Jesus do? Makikita natin yan sa bracelet, sa t-shirt. Ito po ay, bago pa dumating yan, 100 years ago, yung pausang yan na WWJD. Sinulat na po iyan ng author na si Charles Sheldon in 1896, 100 years bago nag-uso itong WWJD. Naisulat na po yan sa isang libro na kung saan tumabo sa takilya. Ito po ay nagkaroon, itong librong ito, na ang title ay In His Steps. Ito po ay nagkaroon ng kopya, nakabenta ng 30 million na kopya. Kaya nga po, ganun ka sikat, ganun makapangyarihan, ganun ka-powerful itong book na ito. At alam niyo po ba, nagsimula yan, In His Steps na yan, sa In His Steps na yon na libro ni Charles Sheldon. Ito po ay isang nobela na kung saan sinimulan niya sa isang pastor, sa isang minister na kung saan challenge siya sa church offering nung Sunday morning. At ang challenge niya sa mga members nung panahon na yon ay every time nagagawa kayo ng desisyon, sinabi niya sa mga member, para kayo ay magtagumpay, don't fail to ask. Sinabi niya, what would Jesus do if He were in my place? So challenge ng pastor na ito yung mga members 100 years before umuso itong WWJD. Sinabi niya, lagi niyong itatanong ito. Kung araw-araw gumagawa kayo ng desisyon, araw-araw niyo ring itanong ito. What would Jesus do? At alam niyo po ba, even from my own experience, I can tell that I never saw a quick change in my life for the better than when I carried out this practice. Nakita ko mas matindi yung pagbabagong nangyayari sa buhay ko, mas marami akong tagumpay na naranasan sa buhay ko in my 25 years ng paglilingkod sa Panginoon, more than 25 years.
Wala po akong pinakamagandang paraan na nakita sa pagbabago sa tagumpay kapag prinaktis ko itong tanong na ito. What would Jesus do if He were in my place? Ano kung si Lord ang nasa sitwasyon ko? Ano ang gagawin niya? Pattern pala kailangan natin eh. E di i-pattern natin yung ating buhay, yung ating pamumuhay. Walang iba kundi sa pinakamatagumpay na. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So ito yung pag-uusapan natin sa buong buwan na ito ng Abril. And I believe na yung bawat isa na makakapakinig dito, invite mo yung mga kaibigan mo, yung mga susunod na mga salinlahi mo, yung mga tao na kung saan gusto mo na papalit sa negosyo mo, o kung saan may mga kinakaharap na pagsubok. Naniniwala po ako na kakatagpuin tayo ng Panginoon dito, pinakamatinding wisdom na maibibigay sa atin, walang iba kundi yung wisdom na nanggaling mismo o iminodel mismo ng ating Panginoong Kristo. So let's get started para sa first installment natin sa series na ito na What Would Jesus Do? Ano man ang edad mo ngayon, ikaw man ay bata pa sa paningin mo o sa paningin ng iba, o kaya tanda na ang tingin mo sa sarili mo, if you're not dead, God's not done. And the best is yet to come. May magandang plano ang Panginoon sa buhay mo. Dalangin ko sa mga bata pa dito, makapagsimula ka ng maayos, sa mga may edad na dito, alam nyo yon, fight a good fight, finish the race, keep the faith. Paano? Tanong natin lagi ito, what would Jesus do? Sinabi po ng markymedical.com, you think that a disease or illness are the reasons for your tired body or prolonged aches? Tingin daw ba natin na yung mga karamdaman natin ang reason kung bakit nanghihina ang ating mga katawan? Bakit tumatagal ang ating panghihina, ang ating pain? Tingin daw ba natin itong mga karamdaman na ito? At sinabi nila, but have you ever thought that thinking negatively could be the reason? Have you ever thought that thinking negatively could be the reason? Ang akala daw natin, laging isinisisi natin yung karamdaman natin, kaya tayo nanghihina, bakit tumatagal itong pain na ito? Yun daw ang laging unang sisisihin. But sinabi nito mga expert nito, but have you ever thought that thinking negatively could be the reason? Na yung pag-iisip ng negatibo ang rason kung bakit tumatagal yung agony na yan. Alam niyo po ba that according to Dr. Karen Lawson of Minnesota University, sinabi po nila, listen to this very carefully. Sinabi po nila that poorly managed negative emotions are not good for your health. Poorly managed negative emotions are not good for your health. Negative attitudes and feelings can create chronic stress, which upsets the body's hormone balance, depletes the brain chemicals required for happiness, and damages the immune system. Chronic stress can actually decrease our lifespan. Science has now identified that stress shortens our telomeres and end caps of our DNA strands, which causes us to age more quickly. Itong stress na ito, na ang pinanggagalingan ay yung negativity, ay nagpapaikli ng buhay. Napatunayan po ng siyensya, kung gusto mong paikliin ang iyong buhay, wag mong i-manage yung negativity. Sinabi naman dito, hindi sa walang negativity, but poorly managed negativity or negative emotions are not good for your health. Paiikliin nito ang buhay mo. At hindi lang, sa totoo lang po, hindi lang buhay ang pinaiikli ng negativity. Pati negosyo kayang paikliin yan. Pati pag-aaral natin. Pati yung mga ginagawa natin. Sa araw-araw, kayang paikliin nito, kayang tapusin ng matinding negativity. And let me submit to you, brothers and sisters, that negativity can only affect you if you are on the same frequency. Ulitin ko. Negativity can only affect you
if you are on the same frequency. Saka lamang tayo maaapektuhan ng negativity kapag nasa same frequency tayo nito. Kapag kaya po yung mga microphone natin, dati naging struggle natin, napapansin nyo po, pati yung sa kapitbahay natin, naririnig natin dito. Kaya kinakailangan ina-upgrade natin yung gamit natin. Kaya nung nagiging problema na natin siya, pati yata yung pag-uusap sa EDSA, naririnig na natin. Dahil yung frequency. So ang ginagawa natin, tinataasan natin. Kaya napansin nyo po, nag-upgrade tayo ng mga gamit. At the time, parang sinabi ko nga, parang mahigit kalahating milyon o kulang-kulang na 1 milyon yung pag-upgrade natin. This year lang yata yun. Natin ginawa para hindi tayo naaapektuhan nun. Same with negativity. Negativity can only affect you if you are on the same frequency. Yung negativity, nandyan lang yan. Kaya lang, ang tanong, pumapantay ka ba dyan? So kinakailangan, listen to this, you have to manage negativity in a positive way. Huwag sa same frequency. Dapat magkaibang lugar sila. Dapat hindi sila magkapantay. So paano ko mamamanage ito? Paano ko hindi maaapektuhan nito? Umiba ka ng frequency. Kung negativity ito, importante yung positivity. But the $1 million question is, how to manage negativity in a positive way? Paano ko i-manage yung negativity in a positive way? Anong ulit yun? Hindi ako. Maintindihan ako. How to manage negativity in a positive way? Paano natin i-manage yung negativity into a positive way? Paano natin ito mamamanage sa maayos na kapamaraanan? Paano natin ito i-handle? So, naniniwala po ako na napakaganda nitong magiging pattern natin ngayon para nang sa gayon mapagtagumpayan natin ito ng mas maayos. I want you to open your Bible with me in Mark chapter 5, verses 21 hanggang 24. Tapos 35 hanggang 43. Mark chapter 5, verses 21 hanggang 24, hanggang 35 hanggang 43. Verses 21 hanggang 24. Tignan niyo pong maigi. Jesus went back to the other side of the lake in the boat. There, a large crowd of people gathered around him on the shore. A leader of the synagogue came. His name was Jairus. He saw Jesus and bowed down before him. He begged Jesus again and again, saying, "My little daughter," tingnan niyo po ito, "is dying. Please come and lay your hands on her. Then she will be healed and will live." So Jesus went with Jairus. Many people followed Jesus. They were pushing very close around him. So mapapansin po natin, 21 hanggang 24, Jesus went back to the other side of the lake in the boat. Tapos sinundan siya ng maraming tao. Tapos may leader ng synagogue na kung saan lumapit kay Jesus, ang pangalan niya ay Jairus. At nung makita niya si Jesus, itong leader ng synagogue na ito ay nagmakaawa sa ating Panginoong Kristo. Sinabi niya, "My little daughter is dying. Mamamatay na po ang aking anak." Matindi na ito, 12 years old yung bata. "Please come and lay your hands on her, and she will be healed and will live." Ipatong niyo lang po ang inyong mga kamay sa kanya at siya po ay gagaling. Siya po ay gagaling at siya po ay mabubuhay. Ang ginawa niya, pumunta ang Panginoong Kristo, sumunod naman sa kanya. At maraming mga tao ang sumusunod sa kanya. Kaya ikakat natin ng konti ito para mag-focus lang muna tayo dito sa kwentong ito. Pero maganda rin yung kwento. Kasi yung kalagitnaan nito, na sandwich ito ng isang babae naman. Habang naglalakad si Lord, papunta sa bahay nila Jairus para pagalingin yung 12 years old na anak niya. Doon pumasok yung babaeng dinudugo naman for 12 years. Biruin mo 12-12. What a coincidence. Habang papunta si Lord dun sa 12-year-old na bata, sinundan naman siya ng isang babae na 12 years old, dinudugo.
At alam naman natin ang kwento doon. Hinawakan lang yung laylayan ng Panginoong Kristo. May kapangyarihan na lumabas sa kanya. At yung 12 years na yun ng paghihirap ng babaeng yon ay nawala. Na parang bula. So may biglang pumasok sa eksena at kumuha ng atensyon at oras ni Jesus. Hindi muna itong babaeng duguan for 12 years ang pag-uusapan natin. So itutuloy natin yung kwento ng 12-year-old na batang nag-aagaw buhay nung pinuntahan si Jesus ng kanyang tatay. So itutuloy po natin ito verses 35 hanggang 40. So tapos na yung eksenang yon doon sa babae. Ito nangyari. While Jesus was still speaking, some men came from the house of Jairus, the synagogue leader. They said, "Your daughter is dead. There's no need to bother the teacher." Nagtatatakbo yung tao neto ni Jairus na leader. At sinabi niya, "Jairus, your daughter is dead." Kumbaga, pabalikin mo na si Jesus. There's no need to bother the teacher. Wala na, kasi wala na yung anak mo. Alam niyo po nangyari? Nung nabalitaan nila, nung dumating sa kanila yung bad news na yon, yung negative news na yon, ano ang naging response ni Jesus Christ dito? Verses 36 hanggang 40. But Jesus did not care what the men said. He said to the synagogue leader, "Don't be afraid. Just believe." 37, Jesus let only Peter, tignan niyo po ito, Jesus let only Peter, James, and John, the brother of James, to go with him. They went to the synagogue leader's house where Jesus saw many people crying loudly. There was a lot of confusion. He entered the house and said, tignan niyo po, kala nila patay eh. So, nag-iiyakan yung maraming tao. At sabi ni Jesus, "Why are you people crying and making so much noise? The child is not dead. He is only sleeping." Ganon. Habang naaburol yung bata, sinabi naman ni Jesus Christ, "Pinagkakagawa ninyo. Hindi patay ang bata. Ang iingay nyo." Sabi ni Jesus, "The child is not dead. She's only sleeping." Ito ang response ng mga tao kay Jesus. Verse 40. But everyone laughed at him. Everyone laughed at him. So tatapusin natin later yung ating passage hanggang sa dulo ng mensaheng ito. Again, sa Mark chapter 5 verse 36, nung nabalitaan ni Jesus, nung nabalitaan nila, dumating ang balita, yung negative na balita, but Jesus ignored their comments. Sabi sa Living Bible, Jesus ignored their comments and said to Jairus, "Don't be afraid, just trust me." So join me in our message today entitled, Manage Negativity Positively. Manage negativity positively. So how to manage negativity in a positive way? Paano natin i-manage yung negativity in a positive way? Sinabi natin kanina, negativity can only affect you if you are on the same frequency. Saka ka lamang maaapektuhan ng mapamuksang negativity na kayang tumapos magpaikli ng buhay natin, ng negosyo natin, ng mga bagay-bagay sa buhay natin kapag pumantay tayo sa frequency niya. So kinakailangan magkaiba ang atake dito, hindi magkapantay. So paano manage negativity in a positive way? Paano mo i-manage yan, mga bagay na yan? Lahat po ng ready at excited na ngayong araw na ito ay magsabi po ng malakas na Amen. Amen. So number 1, we have to manage negativity in a positive way. So, kaya po pumasok si Pastora Dana kanina kasi may nakalagay ako dito sa lobby. Mahirap magsalita. Kung nahahalata nyo po, ilang buwan na ako na nahirapan. Kasi nga dito sa braces natin, kailangan na talaga siya. Ang hirap. Unang araw pa lang ng pagkalagay ng braces ko, parang gusto ko na sumuko. Sabihin ko kay Doktora, shout out, Doc. Kung napapakinggan mo man ito. Parang ayaw ko na. Ang hirap, nagkasingaw-singaw na, nagdadry na yung labi mo. Hindi ako mapakali. So, hindi siya
parang hindi siya pwede sa isang public speaker. So sabi ko, paano to? Kaya lang, kinakailangan maayos ito ng habang mas maaga pa. Kaysa umiidad na, tapos saka lang ayusin, ngayon ko lang napag-isip-isip, sige na. Sige na, kaya lang, talagang todo, grabe, lahat na ng paghihirap, pagdadaanan mo. Kaya lang, kung gusto mong maayos ang isang bagay, kinakailangan, mapagtagumpayan mo siya. Kapag gusto ka may mabago, because you cannot tolerate, you cannot change what you tolerate. Nakuha po natin yan. Gusto mo magbago, pero ayaw mo naman magbago. Ayaw mong daanan yung mga pagsubok na yon. Wala mangyayari. Mahihirapan ka talaga. Kaya po, tumatagal ako minsan. Ang gagawin mo, maglalagay ka ng wax, maglalagay ka ng, ano bang tawag dito, yung lip tint, para hindi dry na dry. Yung labi mo, ang hirap. Kaya lang, kinakailangan, you have to manage it. Sabi nga po natin, manage. Kinakailangan, ma-manage mo lang siyang maigi. Para nang sa gayon, mangyari yung pagbabagong mangyari. Because you cannot change what you tolerate. Kapag tinamaan ka ng negativity, pag tinolerate mo yan, never mo mababago yan at ikaw ang babaguhin yan. Yung dinidesire mo na result will never happen. But you have to manage negativity in a positive way. Ulitin ko po, lahat po ng ready at excited ngayon, sumigaw po na malakas na amen. Number one, in verse 6. Paano ba natin i-manage yung negativity in a positive way? Verse 36, but Jesus ignored their comments and said to Jairus, don't be afraid, just trust me. Don't be afraid, just trust me. Ang ginawa ng Panginoong Hesus, nung mabalitaan yung negative na news na yon, ang ginawa ni Jesus, sinabi niya, pabalikan mo na yung guro, wala nang rason para pumunta pa siya sa bahay ninyo, wala nang rason para puntahan niya yung bata. But nung narinig ni Jesus yon, Jesus ignored their comments. So number one, how to manage negativity in a positive way? Master the art of ignoring. Kapag may mga negativity na dumadapo sa atin, kapag may mga negativity sa paligid natin, always remember that negativity is part of the fallen world. Sin is part of the fallen world. Parte ito ng fallen na mundo. Hindi na natin matatanggal ito. Maari hindi mo mabago yung mga negative na tao sa buhay mo, pero pwede kang magbago. Ulitin ko. May mga bagay na hindi mo mababago kahit na anong pukpok mo, kahit na anong turo mo minsan, hindi agad-agad sila mababago. Pero pwede kang magbago. Ano ang gagawin natin? Master the art of ignoring. And I call it deadmatology. Sabi nga po natin, deadmatology. Master the art of ignoring. Ang ibig sabihin po nito, yung Jesus ignored, yung ignore dito is the Greek word parakuo. Itong parakuo na ito, it means to overhear, to hear amiss, to fail to listen, neglect to obey, disregard. Neglect to obey, disregard. Jesus ignored. Alam niyo po, ulitin ko, hindi natin maiiwasan ang mga negative na tao sa mundo. Hindi natin maiiwasan. You can't avoid mean people in this world. You can even encounter arrogant and even ignorant people. May nagtanong sa akin, ano po yung una niyong kinaiinisan? Sabi ko itong dalawang ito. Isang arrogante at isang ignorante. Isang arrogante na ipipilit niya yung gusto niya kahit alam niyang mali na. At itong ignorant na tao, yung real talk lang naman. Pero hindi ko ibig sabihin na naiirita ako, magpapadala na ako sa ganong klaseng pangyayari. Minsan kapag ang bagal-bagal ng taong mag-pick up, ang tagal-tagal na, daming beses ko nang tinuro, pero talagang parang, ano ba to? Ang hirap naman. Pagsabihan nitong taong ito, medyo nag-iiba na yung isip ko. Lalo na paulit-ulit na hindi ko maintindihan. Minsan sinasabi ko, ikaw rin naman, paulit-ulit ka rin eh. Slow learner ka rin naman, so ganun na lang. Yung panglaban, pero alam niyo po, hindi mo maiiwasan yung mga mean people sa buhay mo. Hindi mo maiiwasan yung mga taong kahit anong ganda ng gawin mo, pangit ka pa rin. Kahit anong ganda ng gawin mo, pangit pa rin ang ginagawa mo. Kahit super ganda mo o super pogi mo, pangit ka pa rin sa paningin nila. Tandaan mo, walang maganda sa mata ng taong insecure.
Kahit anong gawin mo. Walang magandang gawa sa mata ng taong insecure. Wala. So hindi mo maiiwasan itong mga bagay na ito. But you can master the art of ignoring. You can master it. Deadmatology, the art of ignoring. Yung deadma po, mga kapatid, is the shortened version of the two English words, dead malice. Ang ibig sabihin, ignore. Sa Tagalog, ito yung Tagalog expression natin na patay mali siya. Sometimes, simpleng pag-ignore lang sa mga negative comments ang dapat gawin para mas marami kang magawa na mas mahalaga. Alam niyo po ba that the art of ignoring does not suggest turning a blind eye to the world or neglecting responsibilities. Hindi natin sinasabi na ang pag-i-ignore ay hindi mo napapansinin yung mga responsibilities natin sa mundong ito. Hayaan mo na lang lahat ng bagay. Instead, it means practicing the power, listen to this, of selective attention. Ang ibig sabihin ng deadmatology dito, yung mastering the art of ignoring, practicing the power of selective attention. Hindi sa sinabi natin, pabayaan mo na lahat na nangyayari. But you have to practice the power of selective attention. Pipiliin mo lang kung saan mo ibubuhos ang attention mo. Why? Where your focus goes, energy flows. Kung saan natin ifo-focus, ilalaan yung focus natin, dun lalabas yung energy natin. What if dun mo na ibigay yung energy mo sa negative na bagay na yon? Paano naman yung positive na bagay? Wala ka ng lakas ngayon para ibigay yun doon. Remember that you will never have a positive life by using a negative mind. And a negative mind will never give you a positive life. Hindi ka mabibigyan ng positibong buhay ng negatibong pag-iisip. But you have to practice the power of selective attention. Pipiliin mo lang kung saan mo ibubuhos yung attention mo. Kaya sinabi sa New English Translation in verse 36, but Jesus, paying no attention to what was said. Tignan niyo po, paying no attention to what was said, told the synagogue leader, do not be afraid, just believe. Do not be afraid, just believe. Ang ginawa ng Panginoon, hindi niya binigyan ng platform. Ulitin ko, hindi niya binigyan ng stage. Hindi niya binigyan ng eksena sa buhay niya. Yung negativity yon na binato sa kanila. Paying no attention. Jesus ignored their comments. Kasi mapapansin naman natin sa four Gospels si Jesus sumasagot din naman Kahit pinapayo ko po ito, deadmatology, kailangan natin ito. Di ba? Kahit paano, nasa social media tayo. Sumasagot po ba ako? Yes, sumasagot ako minsan. Kapag alam ko, importante yon. Importanteng gawin ko yon. Pero hindi sa lahat ng bagay. Bakit? You have to practice selective attention. Hindi binigyan ni Jesus ng pagkakataon yung mga bashers niya na maapektuhan yung gagawin niya. According to Johns Hopkins University researchers, they found that when people are given, tignan niyo po to, when people are given time to learn what's possible to ignore, they are able to search faster and more efficiently. Pag binigyan mo ng pagkakataon daw, according to Johns Hopkins University researchers, yung mga tao na bigyan ng option o matuto kung ano yung posible na dapat mong i-ignore, mas lalong bumibilis ang tao sa paghahanap at mas nagiging efficient sila sa ginagawa nila. Kung bibigyan mo ng time, ituro sa kanila kung ano, listen to this, kung ano ang dapat na i-ignore. Importante po yan kung ano ang dapat i-ignore. Ngayon ang tanong, ano ba yung dapat i-ignore? Para nang sa gayon, mas maging efficient yung buhay natin. Para nang sa gayon, mas mabilis mong nagagawa ang mga bagay-bagay. Pababagalin ka ng ibang mga bagay, lalo na ng negativity. Ang trabaho niyan, pabagalin ka. Ang trabaho niyan, sirain ka. Napansin niyo po ngayon, pati mga player ngayon, kailangan na ng sports psychologist. Why?
may mambubuli sa'yo, yung pala, hindi lang niya ugali yun, inutusan pala ng kalaban, sirain yung laro mo. Kaya ngayon, kailangan din nila ng sports psychologist. Para nang sa gayon, makikita, atake ng kalaban yan kapag may ganito. Lalo na crucial na laban, star player ka, napikon ka ng kalaban, tapos, kapalaran, humanap ng iba. Why? May nagpabagal lang sa kanya, may nag-trigger lang sa kanya, pinabagal na siya, at pinahinto na siya. Hindi nagiging efficient ngayon. Hindi nagiging effective and effectual yung tao. Ngayon ang tanong, para maging efficient ka, naging effective ka, ano ba yung dapat natin malaman, paano mo i-ignore? Ano ba yung dapat mong i-ignore? So learn from what Jesus did. First, ignore destructive words. If you want to master the art of ignoring or deadmatology, you have to ignore. Ang i-ignore natin, hindi lahat ng bagay. Kaya nga sinabi natin, practice the power of selective attention. Hindi lahat ini-ignore. Ang i-ignore, yung destructive words. Kailan mo dapat i-ignore ang negativity, ang toxicity? Kailan dapat? Kapag may mission ka na mas mahalaga kaysa sa message nila. Kailan i-ignore? Kapag may mission ka na mas mahalaga kaysa dun sa negative comments nila. Kaysa dun sa negative opinion nila. Kapag nakikita mo na mas mahalaga yung gagawin mo kaysa dun sa negative na attacking yon, unahin mo na yung mas mahalagang gagawin mo. Ignore destructive words. Kapag madidistract ka lang sa mas importanteng dapat mong paglaanan ng oras at lakas, ignore mo yon. Why? Destructive siya. Ibig sabihin, ilalayo ka niya sa tunay na issue na dapat mong kaharapin sa buhay. Ilalayo ka niya sa mas mahalagang dapat mong gawin. Verses 22 hanggang 34. Tignan niyo po. Then one of the synagogue leaders named Jairus came up, and when he saw Jesus fell at his feet, he asked him urgently, "My little daughter is near death. Come and lay your hands on her, so that she may be healed and live." Jesus went with him, and a large crowd followed and pressed around him. Daming pumipigil sa kanya, may crowd, tapos may ganun pang balita sa kanya na wag nang patuloyin ang guro. Kasi wala na rin namang silbi. Wala na rin namang dahilan para tumuloy pa siya. Why? Your daughter is dead, Jairus. Wag na. Wag mo nang gawin ito. So ang daming mga distractions. Napansin niyo po, ang daming mga distractions sa paligid ni Lord. Lalo na yon. But Jesus ignored their comments. Why? Mas mahalaga yung gagawin ni Lord. Kailan mo dapat i-ignore ang mga bashers? Kailan mo dapat i-ignore ang mga negative words? Kailan mo dapat i-ignore ang toxicity? Kailan? Kapag may bubuhayin ka pa. Litin ko. Kailan mo dapat i-ignore ito? Kapag may bubuhayin ka pa. Hindi man literal na bubuhayin, but it can be your dream. Gusto mo pala makabangon eh. Bakit yan ang iniintindi mo? Gusto mo pala ma-hit yung goal mo eh. Gusto mo pala maayos yung relationship mo. Gusto mo pala maayos yung business mo. Kailan mo dapat i-ignore? Yung mga negative words na yan kapag may bubuhayin ka pa. Anything na mas importante kaysa sa atake nila. Apply the art of ignoring deadmatology. Sabi nga po ulit natin, deadmatology. Meron ka pa bang gustong bumangon sa buhay mo? Gusto mo pa bang makaahon? O bakit yun ang intindihan mo? You have to master it. Master the art of ignoring. Tandaan, mas mahalaga ang ginagawa mo kaysa ang ginagawa nila. Ulitin ko. Mas mahalaga ang ginagawa mo kaysa ang ginagawa nila. Kung matutulungan ka niyan para mabayaran yung kuryente mo sa kabahay mo. Kung matutulungan ka niyan para mapagtapos ang anak mo. Kung matutulungan ka niyan para makagraduate ka. Kung matutulungan ka niyan para lumago yung negosyo mo. At yung buhay mo, tuloy mo yan. Patulan mo. Baka parte ng negosyo. O baka parte ng paglago mo. Pero kung hindi, may mas gusto ka pang bumangon at umangat. Ignore destructive words. You have to ignore yung mga maglalayo sa'yo sa tunay na mas mahalaga.
Pangalawa, sinabi natin, importante, alam mo dapat kung ano ang i-ignore mo. Practice selective attention. Second, ignore dead words. Sabi nga po natin, dead words. Sinabi dito, there's no need to bother the teacher. Verse 35, they said, your daughter is dead. Patay na yung anak mo, Jairus. Wala nang silbi para isama mo pa ang guro. Anong ginawa ni Jesus? But Jesus did not care what the men said. Walang paki si Lord dun sa dead words na yon. You have to ignore dead words. Ito yung walang kabuhay-buhay na salita. Ito yung kasinungalingan na mga salita. So you can choose words na kung saan paniniwalaan natin at dadalhin natin. Tandaan natin that you have the power to choose who will hurt you. So be cautious. Dead words are very powerful, and whether you believe it or not, it can destroy you. Someone said that weak people take revenge. Strong people forgive and ignore, and intelligent people ignore. Weak people take revenge. Strong people forgive, and intelligent people ignore. Pag matalino ka, marunong ka mag-ignore ng mga destructive words at dead words. So choose to be intelligent. Choose to deadma all the negativities or lies that might be directed to you. Alam niyo po, ignoring someone is a psychological game. Kapag inignore mo yung toxic na bagay o yung mga destructive words o dead words na yan, psychological game yan. Bakit? Hindi mo man mabago yung behavior nila, but you can detach yourself from negative effects of that behavior. So stop playing your part dyan sa game na yan. Stop playing your part. Kaya ka ginaganyan para kumagat ka. Pag kumagat ka, panalo sila. Pag hindi ka kumagat, mawawalan sila ng viewer. Mawawalan sila ng platform. Napansin nyo po, pati sa social media, halimbawa, pinipikon ka ng isa. Halimbawa, mataas yung followers mo, maganda yung community mo. Pag inatake ka doon, nag-comment ka, yung mga followers mo, masusundan yung nag-comment sa'yo, makaka-apekto yun. Binibigyan mo ng platform eh. Pinapataas mo lalo yung negosyo ng kalaban. Sa pamamagitan ng pagpatol mo, iwas sa pagiging patola. Sabi mo sa katabi mo, iwas-iwas. Bakit? Pinalalakas mo eh. Ang tawag doon, parasite. Alam niyo po ba yon? Parasite is a person who receives advantage from other without giving any useful or proper return. Wala namang maitutulong sa'yo, ikaw ang may naitulong sa kanya. Bakit? Na-feed yung ego niya. Pumatol ka eh. Na-feed yung ego niya. Natulungan yung negosyo niya. Nabigyan mo siya ng platform. So ignoring someone is a psychological game. Andrew Schaffer once said, don't respond to haters' taunts, even politely. Ignore them. Nobody takes their bait. If nobody takes their bait, most will grow bored and move on. Tignan niyo po ulit. If nobody takes their bait, most will grow bored and move on. Pag hindi mo pinatulan yung pain nila, maboboring yan, maniwala ka. Ay, di pa rin siya sumasagot. Ay, wala. Walaan mo siyang mabore. Hayaan mo siyang mainip. Minsan may ganyan, kala niya papatol pa akong tuloy-tuloy. Hindi na. Sayang ang oras ko. Nakuha po natin, ang dami-dami nating goal. Ulitin ko, kung mas mahal, kung makakatulong yan sa budget mo ngayong buwan na to, kung makakatulong yan sa dream mo, kung makakatulong yan sa pagtatag ng relasyon mo, kung makakatulong yan sa pag-angat ng relasyon mo sa Diyos, do it, patulan mo. Pero kung hindi, stop it. Kung dead word lang yan, kung dead words lang yan, at destructive words lang yan, wag na. Hayaan mo silang maboring. So master the art of ignoring deadmatology. Paano? Ignore destructive words and ignore dead words. Sabihin po ulit natin, ignore. Lirin ko ha, kailan mo dapat i-ignore? Hindi lahat ini-ignore. Practice selective attention. I-ignore mo lamang yung mga bagay kung may bubuhayin ka pa. Kung may mas mahalaga ka pa na dapat ibangon, kung may mas mahalaga pa na dapat gawin, yun ang unahin.
Huwag mo silang bigyan ng stage sa buhay mo. Don't feed these parasites. Huwag mong tulungan dahil wala naman silang tulong sa'yo at sa gagawin mo sa buhay. Last but not the least, ang ganda nito. Tignan niyo po. But Jesus, overhearing what was being spoken, said to the synagogue official, "Do not be afraid." Tignan niyo po. Ito yung sabi ngayon ni Jesus. Nung inignore ni Jesus yung statement nila na patay na yung bata, wag nang papuntahin doon ang Panginoong Kristo. But Jesus, overhearing what was being spoken, said to the synagogue official, ang sabi ni Jesus, "Do not be afraid, only believe." Do not be afraid, only believe. So, ano ang gagawin natin sa panahon na kung saan tad ng negativity ang ating paligid? How to manage negativity in a positive way? Number 1, master the art of ignoring, dermatology. Number 2, make a positive response. And I call it duology. Sabihin nga po natin, duology. Make a positive response. Tignan niyo po, sabi ni Jesus Christ, do not be afraid, only believe. Do not be afraid, only believe. Tandaan natin itong dalawang nagsisimulang letter na ito, yung do, saka yung only. Okay? What is duology? Yung do not be afraid, yung letter D, and then yung O, only believe. Napaka-crucial netong duology ito. Kaya importante doon yung do not, tapos yung only na sinabi ng Panginoon. So every time na may toxicity at negativity, every time that you were flooded with toxicity and negativity, anong gagawin natin? Make a positive response. Ano yon? Tandaan natin lagi yung duology. So don't let their negative inputs destroy your positive outlook. Don't let their negative input destroy your positive outlook. Tandaan po natin that fear and faith are two opposing forces in your life. Yung fear and faith are two opposing forces in your life. Parehong may malaking epekto sa buhay mo ang fear sa faith. So listen to what Jesus said. Makinig ka sa duology ni Jesus na itinuturo sa atin. Ano naman ito? Dermatology, mamaster ko. Yung duology, gagawin kong response. Every time na may ganito, hindi kasi pwede puro ignore. Tapos, ignore na lang ng ignore. Hindi, amo yan, napakialam dyan. Hindi puro ganon. You have to make a positive response. Paano? Makinig ka sa duology ni Jesus. First, ano ba ito? Do not be afraid. Sabi nga po natin, do not be afraid. Huwag kang matakot. So don't be afraid of your fears. Napansin niyo po yan? Huwag kang matakot sa takot mo. Why? Kasi yung pangarap mo ay nasa likod lamang ng mga takot mo. Hindi nangyari ang mga bagay-bagay dito sa ating paligid. Hindi maiimbento to, hindi magagawa ito kung madadala ka lang sa takot mo. Maraming mga tao tinakot lang, maraming mga tao may mga pananakot na ginawa sa kanila. Naku, hindi gagawa, hindi mangyayari yan. Magtatayo ka ng building. Naku, guguho yan. Lindol ng lindol sa Pilipinas. Paano kung natakot yung mga builders? Naku, wag ka na magnegosyo, malulugi ka. Paano kung natakot ka? Kaya sinabi ko, may kausap ako mga negosyante noong nakaraan. Kaya tama, hindi lahat talaga magiging matagumpay na negosyante. Bakit? Maraming takot. So, hanapin mo na lang kung saan ka di matatakot. Huwag kang matakot sa takot mo. Baka may maisasalba ka pa sana, kaya lang natakot ka. Baka may mabubuhay pa sana na pangarap. O mga bagay-bagay sa buhay mo, kaya lang natakot ka. Remember, if that fear is not paying rent in your heart, evict that fear. Hindi naman pala nagbabayad ng renta yan sa buhay mo. Eh bakit hindi mo ini-evict? Parasite lang. Bakit pinatitira mo at hinahayaan mong madamage ka? If that fear is not paying rent in your heart, evict it. Why? Sinabi po sa 2 Timothy 1-7, For God did not give us the spirit of fear, but of power, love, and sound mind. Hindi binigay ni Lord yung spirit of fear na ito. So you have to evict it.
Do not be afraid. For God did not give us the spirit of fear, but of power and of love and of sound mind. Hindi kay Lord ito. Ang kay Lord lang yung fear of the Lord. Kasi pag may takot ka na sa Diyos, wala ka na dapat ibang katakutan. Hindi ko sinabing hindi tayo tinatamaan nito. Kaya lang, ano yung ilalagay mo sa space na yan? Fear or faith. So do not be afraid. Una sa duology. Second, only believe. Kaya importante itong pangalawang ito sa duology. Una, do not be afraid. Pangalawa, only believe. Kaya po yung ginamit dyan, monon pistuo. Ibig sabihin na mono. Only. Only believe. Sabi nga po natin, only. Importante po itong only ito. Why? Because if you don't focus for something, you will fall for anything. If you don't focus for something, you will fall for anything. Importante ang focus, yung only ito. Kailangan may only, matandaan natin tong only na ito kasi hindi magtatagumpay yung gagawin natin, yung response natin pag hindi natin nakita itong only ito. Kaya hindi nagkamali si Lord nung sinabi niyang, hindi lang niya sinabing, do not be afraid. Ang sinabi pa ni Lord, only believe. Anong ibig sabihin nun? Bakit hindi na lang, tignan niyo po ito, bakit hindi na lang believe? Bakit may only pa? Monon pistuo. Sa panahon na wala ka nang magagawa, wala kang ibang dapat gawin kundi maniwala. Sa panahon na wala ka nang magagawa, wala kang ibang dapat gawin kundi maniwala. Sa tagpong ito, wala kang dapat paniwalaan kundi yung word lang ng Panginoon. Inaatake ka ng mga negativity. Halos mag-overthink ka na. No, nag-overthink ka na. Sa panahon na ito, alalahanin mo itong duologing ito. Do not be afraid. Sana, dalangin ko, makinig ka maigi kapatid. Please, maglinger itong duologing ito sa isip natin. Do not be afraid, sabi ni Jesus. Only believe. Ibig sabihin, hindi sinasabi ng Panginoon, panatilihin mo yan takot na yan. Mamili ka sa dalawa kung ano yung patatagalin mo dyan. I have learned that faith and fear cannot occupy the same space. Faith and fear cannot occupy the same space. You will either strengthen the one and weaken the other. So either palalakasin mo yung isa o pahihinain mo ng todo yung isa. Hindi sila pwedeng mag-occupy ng same space. Pwede kang tamaan, pero isa lang ang pwedeng manatili. Nakuha po natin, pwedeng isang tao tatamaan nitong dalawang ito. Pero sino yung pahihinain at tutuluyan nating wasakin? At sino yung tatatag? Psalm 56, verses 2 hanggang 4. Tignan niyo po, sabi ng salmista, I am constantly hounded by those who slander me, and many who are boldly attacking me. Tignan niyo po, but when I am afraid, I will put my trust in you. Tignan niyo po, every time na matatakot ako, ang gagawin ko, ang ilalagay ko, yung tiwala ko sa'yo. Ano ang ilalagay mo? Kapag nakalagay ang takot dyan, ano yung susunod mong ilalagay para mawala yung takot na yon? But when I am afraid, I will put my trust in you. I praise God for what He has promised. I trust in God, so why should I be afraid? Therefore, faith and fear cannot occupy the same space. Invite one to stay. Faith and fear cannot occupy the same space. Invite one to stay. Malinaw dun sa Psalm eh. Kapag natatakot ako, lahat naman tayo natatakot. I will put my trust in you. At sinabi nila, hindi, pwede mong pagsabayin yan. Hindi. Isa dyan ang magwi-weaken. Isa dyan ang lalakas. Ano yung palalakasin mo? Ano yung pahihinain mo at tutuluyan mawasak? I praise God, sinabi dun sa verse 4, for what He has promised, I trust in God. So why should I be afraid? Sabi niya dito, faith and fear cannot occupy the same space. Invite one to stay. Kaya lang, malaki ang kinalaman ng iyong mga kasama sa iyong pananampalataya. Tignan niyo po itong maigi. Malaki ang kinalaman ng mga kasama natin sa ating
pananampalataya. Tignan niyo po, ang galing ng ginawa ni Lord dito. 37 hanggang 38. He did not let, eto na, nung pagagalingin niya na yung bata. Tignan niyo po maigi. Makakakuha tayo na napaka-importanting prinsipyo dito. He did not let anyone to follow him. Papasok dun sa kwarto nung bata, na sinabi nilang patay na. He did not let anyone follow him except Peter, James, and John. Yung kanyang inner circle. The brother of James. Yun lang ang pinasama niya. 38. They came to the house of the synagogue leader where they saw noisy confusion and people weeping and wailing aloud. Itong mga sumisigaw na ito, ang lalakas ng boses nila, ang tawag dito ay mga professional mourners, crying ladies. Mahal ang bayad niyan ngayon. Kasi lalo na po dati, kapag may mga crying ladies ka na maingay, nag-iiyakan, ano po yan? Simbolo yan ng pagiging mayaman. At kilalang lugar. Bakit? Maraming nakikisimpat siya. So mas maraming umiiyak at mas malakas. Uy, status symbol. Status symbol yun. Ibig sabihin, uy, yayamanin to. Yung namatayan. O yung namatay, yayamanin. Ibig sabihin, maraming nagmamahal. Ganun sila kaya binabayaran yung iba dyan, crying ladies. Meron pa rin daw niyan ngayon sa Europe. Lalo na po dati, meron yan. Tapos sa gayon, kapag may nag-lead na ganon, mahahawa na yung mga tao. Ako po natin. Anong ginawa ng Panginoong Kristo ngayon? 38 hanggang 40, 39 hanggang 40. When He entered, He said to them, eto na, doon sa mga nag-iiyakan, dami na nag-iiyak hawa-hawa na. Tama rin naman, di ba? May namatay, sabi nila. Pero iba yung sabi ni Lord. Ang sabi ni Lord sa mga taong ito, why are you distressed and weeping? Sasabihin ng pilosopo dyan, syempre, may namatay Alam mo, magtatatawa kami dito. Tama naman. Kaya lang sabi ni Lord, why, kung yun talaga ang sitwasyon. Kaya lang sabi ni Lord, why are you distressed and weeping? The child is not dead, but asleep. Anong sinabi yun ni Lord? Tignan nyo. Tignan nyo po ito. And they began making fun of him. Pinagtawanan siya. Ganyan ang vision, ganyan ang positivity. Hindi porket positive ka, may mga taong maniniwala agad sa'yo. Yung iba dyan, lilibakin ka pa. Tatayo ka ng negosyo. Nung alam mo dyan, lagi kang ang kulilat nung elementary tayo Palakol nga lagi grade mo, tatayo ka ng negosyo. Ano mang karapatan mo? Nakakuha natin yan. Alam mo, pastor na ako. Mukha mo, pastor. Yung pagmumukhang yan, kasama-sama ng ugali mo dati, pastor. Leader na ako nagpipreach na ako nagtuturo ko ng life. Pero mukha mo, ano yan? Hindi alata. Word of God, puro ka nga mura dati. Napansin mo yun, yung mga bagay na yon? They began making fun of him. But he forced them all outside. Pinalabas yung mga nagtatatawa sa kanya. And he took the child's father and mother and his own companions and went into the room where the child was. Sa totoo lang, may mga tao talagang sasamahan ka lang hanggang iyakan. Napansin mo? Sinamahan naman sila Jairus hanggang iyakan May mga taong sasamahan ka lang hanggang iyakan pero hindi sa iyong pinaniniwalaan. Nung sinabi na ni Jesus Christ na hindi patay ito, tulog lang ito, nagtatatawa na. Hanggang iyakan lang yung mga taong yon. Pero sa pinaniniwalaan ni Jairus at ng Panginoong Kristo at ng mga disciples niya, hindi na sumama. Remember to surround yourself with a tribe of believers. Again, faith and fear cannot occupy the same space. Invite one to stay. Pinalabas ni Lord yung mga bagay na yon. Kaya minsan kapag nagpe-pray ako, importante yung kasama ko rin naniniwala Kaya tatanungin mo muna, do you believe? Because if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. How to manage negativity in a positive way? Ano ang gagawin natin? Pangalawa, make a positive response. Doology. Ano ulit yung doology? Do not be afraid, only believe. Gusto natin maging effective yung doology natin. Do not be afraid, only believe. Puksain mo yung takot na yon. Kinakailangan siya yung umupo doon. Yung paniniwala mong yon. Only believe. How to manage negativity in a positive way? Paano po? Number 1, master the art of ignoring. Ano po tawag natin doon? Deadmatology. Sabi nga po ulit natin, deadmatology. Number 2, make a positive response. Ano po yon? Doology. Do not be afraid. Only
believe. Naniniwala po ko na kaya mo narinig ito. Maraming magdi-distract sa'yo. Maraming mga dead words na tinapos ka na nila. Si Lord nag-uumpisa pa lang sa'yo. Sino paniniwalaan mo ngayon? Kaya mo napakinggan ito, may magandang tatahaking kang journey. Maniwala ka, may magandang plano si Lord sa buhay mo. Hindi pwede na hindi mangyari yon. Sino man sa atin ngayon nang inatake na ng iba't ibang mga negativity, it's high time to master the art of ignoring and make a positive response. All for the glory of God. Lahat po mga kapatid ay para sa kalwalhatian ng Panginoon. Kaya mo magagawa ito. Kaya ka makakabuhay. Kaya ka aangat para sa kalwalhatian ng ating Panginoon. Pwede po ba palakpakan natin ang ating Panginoon sa araw na ito? Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo if you can stand right now. Tapusin natin yung passage na ito sa verses 40 hanggang 43. Tignan niyo pong maigi. Ito ginawa sa Panginoon. Minsan kapag may sinasabi ka, may mga tao talaga hindi maniniwala. Kaya nga sabi natin, di ba, all successful people are like crazy in the beginning. Kahit po ako sa seminary noon, sa Bible school, pag may kwento ako sa kanila about the ministry, tatanungin nila ako sa background ng ministry. Kapag may pangarap ako dito sa church dati, ka masyadong mataas ang pangarap, baka pag nahulog ka, masakit. Di baling mahulog na ako na masakit na nangarap ako, kaysa hindi ako nangarap, nahulog ako. Mas maganda na masaktan ka na may ginawa ka, kaysa nasaktan ka na wala kang ginawa. Paano kung pinakikinggan mo yung mga boses ng mga taong yon? Ano mangyayari? Hindi ka naman marunong dyan Hindi ka naman galing sa mga gandang pamilya. Ganyan nga nanay mo ganyan nga tatay mo Nakatira ka lang dyan Nakuha po natin yung mga negativity yun. Ang problema, maraming mga bagay kasi nungalingan na pinaniniwalaan tayo na kung saan hindi yun ang kalooban sa iyo ng ating Panginoon. But everyone laughed at Him. Pinagtawanan ng Panginoong Kristo. Ito maganda dyan. Hayaan mo silang magtatatawa. Bukas makalawa, sila na ang hihingi sa iyo. Hayaan mo lang silang magtatatawa. Bukas makalawa, babakas na sila sa negosyo mo. Bukas makalawa, magtatanong sila, paano mo nagawa? Paano ka nakalaya dyan? But everyone, tignan niyo po, but everyone laughed at Him. Jesus told the people to leave the house. Kaya nga hindi lahat dapat sinasama. Crucial yung mga kasama mo sa startup mo. Crucial yung mga kasama mo sa importanteng gagawin mo. Mamili ka ng mga tamang tao sa circle mo. Kapag may importante kang misyon na gagawin. Jesus told the people to leave the house. Then He went into the room where the child was. He brought the child's father and mother and His 3 followers into the room with Him. When Jesus held the girl's hand, hinawakan niya yung kamay ng bata and said to her, Talitha cum. This means, little girl, I tell you to stand up. Grabe. Buti na lang, hindi nagpatinag si Jesus sa pangungutya ng mga tao. Ulitin ko, buti na lang, hindi nagpatinag si Jesus sa pangungutya ng mga tao. Tinawanan siya, pinagtawanan siya. Anong resulta? Nung hindi nagpatinag si Lord sa pangungutya ng mga tao, verse 42, the girl immediately stood up and began walking. She was 12 years old. The father and mother and the followers were amazed. May batang nabuhay. Higit sa lahat, na itaas ang pangalan ng Panginoon. Indeed, in the middle of difficulty, lies opportunity. Sa kalagitnaan ng matinding pagsubok at sa kalagitnaan ng matinding pangungutya, sa kalagitnaan ng negativity, sa kalagitnaan ng difficulty, lies opportunity. Kaya nga sinabi ni Winston Churchill, a pessimist sees the difficulty in every opportunity. An optimist sees the opportunity in every difficulty. A pessimist sees difficulty in every opportunity. May oportunidad, negative ang tingin dyan ng mga pessimist. Pero yung mga optimist, nakikita nila yung opportunity sa mga pagsubok na pinagdadaanan nila. Tanong kapatid, yung pinagdadaanan mo bang yan specifically, anong nakikita mo? Oportunidad? O katapusan mo?
Anong nakikita mo dyan sa kahirapan na pinagdadaanan mo ngayon? Ulitin ko kapatid, in the middle of difficulty lies opportunity. Diyan sa paghihirap na pinagdadaanan mo ngayon, pwede mo maitaas ang pangalan ng Panginoon. Diyan sa pagsubok na pinagdadaanan nyo sa pamilya ngayon o sa sarili mo, pwede mo mapatunayan na buhay ang ating Diyos. Na hindi ka niya pababayaan at hindi ka niya iiwan. In every difficulty lies opportunity. Ito nangyari, verse 43. Dito po mag-in. Bago tayo manalangin. Nung bumangon yung bata, nabuhay, nawakan ni Lord yung kamay ng bata. Na-amaze yung mga tao. Tignan niyo po, verse 43. Jesus gave the father and mother very strict orders not to tell people about this. Then He told them to give the girl some food to eat. Tignan niyo po. Then He told the father and mother, sabi niya ganon, Nay, Tay, bigyan niyo na po yung bata ng pagkain na makakain. Bigyan niyo po yung bata na makakain. Tignan niyo po. Sabihin na natin, gumastos sila sa crying ladies. Pinaghanda na nila ng burol yung bata. Kaya lang nabuhay yung bata. Sabi ni Lord, bigyan niyo ng pagkain. Anong binigay ng mga magulang? Isang magandang burol. Yung ibibigay sanang malungkot na libing ng mga magulang ay naging masarap na pagkain. Yung cemetery sana, naging celebration na. Indeed, no one is hopeless whose hope is in Jesus. Sino dito hususgahan ka ng patay na pangarap, ministry, pamilya, relationship, pero hindi pa naman talaga? Sinabi sa'yo, tapos ka na. Tapos na yan. Paano nila nalaman? Si Lord ba sila? Tandaan, si Jesus ang may last word, not their dead words. Si Jesus ang may last words. Porket sumablay ka, porket ganyan nangyari sa pamilya mo, tapos ka na, si Lord ba sila? Jesus has the last words. Yung sanang cemetery, naging celebration. Expertise ni Lord yan. He can turn your mourning into dancing. Kaya niyang gawing positive yung mga negative na nangyari sa buhay mo. I want you to close your eyes right now. Ikaw at ang Panginoon ngayong oras na ito. Ano yung mga tinanggap mong mga dead words? Mga destructive words, yung mga panghusga na ibinato sa iyo ng mundo. Na kasi parang totoo naman talaga. But Jesus has the last words. Naniniwala ka ba kapatid na until now kayang bumuhay ng Panginoon? Naniniwala ka ba that until now that God can do miracle? Naniniwala ka ba kapatid that until now God can still heal you? Naniniwala ka ba kapatid na maitataas pa si Lord sa sitwasyon mo ngayon, sa pinagdadaanan mo ngayon? Lumapit ka kay Lord ngayong araw na ito. Ikaw sa si Lord ngayong oras na ito. Lumapit ka kay Lord. And for all of you right now, especially if this is your first time, na dumalo sa gawain ito, whether na-invite ka o napadaan ka lang dito, hindi nagkataon nito kapatid. Do you believe in the power of Jesus right now? Na kaya kang ibangon ni Lord sa mga negativity yan, sa mga toxicity na naranasan mo, sa negative na pangyayari sa buhay mo. Do you believe that God can save you? Do you believe that God can heal you? Do you believe that God can totally change your life? Kahit na ilang rehab na pinagdaanan mo, wala nangyari. Kahit na ilang counseling na pinagdaanan mo, saan ka na ibinato, wala nangyari. Sa kanila pwedeng walang mangyari, pero kay Jesus pwedeng may mangyari. If you believe right now, sino dito ask ka, Lord, save me. I believe in your power, God. I believe that you're so gracious and merciful. If you believe that right now, bibilang ako ng 3 kapatid, tataas mo yung kamay mo, mananalangin tayo. At may gagawing himala ang Panginoon. God can save you. Especially if this is your first time and you want to surrender everything to God. You want to put your faith in God right now. Lift up your hands and we will pray. And I believe that after this, your life will never be the same again. Lift up your hands. Come on. 1, 2, 3. Habang nakataas yung kamay na yan, kamay na may pananampalataya. Do you believe that God can save you? Do not be afraid. Only believe. Sabayan mo ako sa panalangin to. Make it your personal prayer right now. Tell it to Jesus, Lord Jesus,
come into my life. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner. But I believe that you are my Savior. Starting today, be the Lord of my life. Save me. In Jesus' name. Amen. Kapatid, kung first time mo na ginawa ito, i-surrender mo yung buhay mo kay Lord, yan ang pinakatamang ginawa mo sa buhay mo. God can still do miracles today. God can forgive you. God can save you. Mahal ka ni Jesus. Kung wala ng tiwala ang tao, maybe talaga naman pagkakamali natin. Or maybe nausgahan ka lang. Kapatid, mag-move on ka na lang. Focus ka kay Lord. Kaya mo yan. Simula ka, sasamahan ka ni Lord na tumapos. And for all of you right now, na tinamaan ng toxicity, ng negativity right now, meron tila baga parang tapos na sa iba para sa'yo. Tinapos na ng iba yung mga bagay-bagay sa buhay mo. Yung pangarap mo, tinapos na ng iba. Tinapos na rin ang isipan natin. May mga bagay na kung saan sinasabi mo, dying or dead already. But kung naniniwala ka na yung tinapos ng iba, binubuhay pa lang ni Lord ngayon. Yung tinapos na ng iba, sinisimulan na ni Lord ngayon. If you believe that right now, just ask God. Pray. Ikaw sa kasi Lord ngayong oras na ito, do not be afraid. Only believe. Father, in the name of Jesus, I rebuke this fear. Lord, na matagal nang bumabalot sa isip at sa puso ng lalaki at babaeng ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, pawiin mo po, Panginoon, ang takot and doubt in the name of Jesus. We renounce it now. Ngayong oras na ito, Panginoon, lahat ng tinapos na ng mundo, lahat ng tinapos ng kaaway, nakalooban mo, Panginoon, ibangon mo po sa Kanya. Ibangon mo po ang Kanyang pananampalataya. Palakasin mo po ang Kanyang loob. Bigyan mo po siya ng pag-asa. Father, I speak God for miracle, Lord. Meron dito, tinaningan na siya, Panginoon, ng tao at ng doktor in the name of Jesus. I pray for healing in the name of Jesus. Let the name of Jesus be lifted high in your miracle right now. Receive it. Do not be afraid, only believe. Sa mga nalugi, sa mga na-bankrupt right now, God is our Jehovah Jireh, our provider. I rebuke the spirit of poverty. And I pray for prosperity right now in the name of Jesus. Maluluwalhati ang pangalan mo, Panginoon, sa kanyang buhay. In the name of Jesus. In the name of Jesus. I pray for peace which transcends all understanding. Bigyan niyo po ng kapayapaan ang bawat isa. Lukuban mo po, Panginoon, ng kapayapaan, pag-asa at kapangyarihan ng bawat isa na nandirito ngayon na lumalapit sa iyo. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Come on. Lapit ka kay Lord ngayong oras na ito. Kung may hindi naniniwala, maniwala ka. Kung may hindi nananampalataya, ikaw manampalataya ka. Kung ayaw nila, ikaw na lang ang maniwala. The Lord is moving in this place right now. Somebody in this place, pinapagaling ka ng Panginoon. Pinapalakas ka ng Panginoon. Ibinabangon ka ni Jesus ngayong oras na ito. Do you believe? Do you believe? Only believe. Wasakin ng doubt ngayong oras na ito. Only believe. Please, bigay mo na ito sa sarili mo, kapatid. Sa pamilya mo. Right now, only believe. Kagalingan ay dumadaloy. Kapayapaan ay dumadaloy sa ating kalagitnaan. Binibigyan ka ng pag-asa ng ating Panginoon. Do not be afraid. Only believe. Only believe. Oh Lord. I-rebuke mo yung dapat i-rebuke. Tanggalin ang negativity ngayong oras na ito. The presence of God is moving. The hand of the Lord is touching you right now. He is healing someone. He is blessing someone. Come on, lift up the name of the Lord right now in your life.
in your situation. Oh God. Yes, Jesus. Oh Lord. Pwede po ba lahat tayo ngayon, taas natin ang ating kamay, if you can lift up your hands right now. Lord, alam mo po yung specific na pinagdadaanan ng bawat isa. Alam mo po, Panginoon, yung mga seeds of negativity na ibinato sa Kanya mula ng pagkabata. Maybe yung iba tinamaan ng sumpa, Panginoon. Maybe yung iba nawala ng pag-asa, but right now, God, I pray that you bless these hands. Lord, I pray that you bless the work of these hands. I pray, God, that you bless the fruits of the fruit of their lips. In the name of Jesus, I pray that you bless every step of their foot starting today. In the name of Jesus. Hindi namin matatanggal ang negativity sa mundo. But pwede kami, Panginoon, manampalataya sa iyo. Salamat po sa kapangyarihan mong dumadaloy ngayong oras na ito. Salamat sa kapayapaan. Salamat sa pagpapala. Salamat sa pag-asa. Marapat lamang na maibigay sa iyo ang pinakamataas na papuri. Sa Diyos na nagpapagaling. Sa Diyos na nagpagaling na ngayong oras na ito. Sa Diyos na nagpala na. Sa Diyos na nagpalakas na. Marami pong salamat. Sa iyo po ang pinakamataas na papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus na po'y magsabi ng malakas na Amen and Amen. Come on, mas malakas na palakpak sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Come on, praise the Lord. Hallelujah.